Pambihira talaga. O, dito naman tayo. O, nagsagutan ng magkapatid. O, so close na kayo ulit. So, batin na kayo. O, ano ba pinag-usapan itong dalawang sintu-sintu na to? She should file her staffer who give her that information. Matindihan. Ito ba yung Noel nagsin sa 2028? O, isakap niya ang sisantihin niya. Ay, galit si Atsing. Galit itong si Ating. Galit kayo dito. Mga, karinig mo ba yun? Sisantihin mo daw yung tao. Ito. Zen Aimee versus PBBM. Bumelta si Zen Aimee Marcos sa pahayag ng kanyang kapatid na si Tres Bongbong Marcos tungkol sa aligasyon ng umano'y charter change effort. She should choose her source of information better. Naunang sinabi ng Pangulo laban sa Senadora. Ang nakarating sa kanya ay fake news, malinaw sa video at speech ko kung sino-sino ang nakamitin. Tugon naman ni Sen Aimee. Natatandaan may present ng video presentation ng Senadora Dolores Romanoy. Pagkilos ng administrasyon upang hindi maluwag ang 2028 eleksyon at magkaroon ng term extension. Naku, yari na dito. Paano fake news? Paano hindi totoo? Kung umami na si Soto at Ping Lacson. Talaga, magkapatid talaga na ito. Mag-uusap na kayo. Magkakulay lang naman kayo Nagtao tayo, continuation tayo sa mga punto de vista ng ating 100% sinusuportahan Senator Dante Marcoleta. Mabigat po itong mga pangyayari nito. Sir, at taong mga deploy, kung makikita nyo rin sa social media, mga reactions nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin sila. Parang Pupuyos gusto sumabog yung kalawang. Hindi natin i-instigate, i-explain lamang natin. Lahat kasi tugma Pati yung sinabing motion ko na i-amend namin ang sinabing rules. Para sa ganun, sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala. Halimbawa, nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya kahit dalawa lang ngayon. Pero gusto niya halimbawang makihati, masausapin ito. Pwede siyang mag-zoom. Di ba? Talagang ayaw nila. Kung kinakailangan mag-walk out sila sa plan na ito. Kasi sila kayo nagsabi, kaya niya sinusulong yun dahil gusto niyo makasama, makapag-participate sa Senator Bato. Sila po naman yung tao, di ba? Bakit sila nung sila? Yung mga nakalipas na panahon. Halimbawa, ito si Ping. Wala na talagang sen. Ping na lang. Ayos yan. Suportahan natin yan. Hindi naman. Senador na mga oligarko, si Ping Lacson. Baka alakali naman tayo. Ang mga oligarko, ang mga pangalan sa Senado, si Ping Lacson. Ang mga ng mga ordinaryong Pilipino sa Senado ay si Senator Dante Marcoleta. Ito ay kapanan ng mga oligarko at ng mga ordinaryong Pilipino. Ngayon, ang Pilipino na ay ministry, hindi ka ang nasa likod doon ni Ping Lacson yung mga oligarko. Okay? Magkaliwanagan mo tayo. Itong mama na to, ang nasa likod nito, sambayan ng Pilipino. Sino magbe-benepisyo pagka kung sakaling nagtuloy-tuloy ang hearing at napanagot ang mga mastermind sa mga anomalyang flood control project? Mga oligarko? Mga politiko? Hindi. Ikaw, ako, lahat ng nanonood ng video na to. Yan ang ating tinatayuan dito sa PHP. Hindi naman para dito sa mama na to. Pwede naman siyang manahimik. Senador naman siya. Kung pwesto lang kailangan niya, manahimik na lang siya. Pero hindi mo yun. Kasi binigyan siya ng mandato ng sambayan ng Pilipinas. At yung mandato na yun, talagang isinasabuhay niya, yung oath niya. Diba? Isinasabuhay niya. Talagang yung trabaho niya, ginagawa niya ng mahusay. Walang delay, walang cheche, walang kung ano mga. Hiring. Maraming gusto magsalita sa kain. Pati sa interparliamentary union. Dahil sila yung nagpupunta ron. Ano na yung interparliamentary union? Ito ay nakapagano na rin ako ron Nakakapunta na ako ron. Nakapaganda ko ron. At sila yung nagkatenda ko. Kauna-una, kauli yan. Nakakapunta
Opo. Sabi ni GMA, kasi doon niya ako pinapunta, ako kasi lahat ng gawain ko talaga siniseryoso. Yes, po. Hindi tatakin mo siya, ano? Parehas hindi siya na tayo natin mahuli. Lahat ng ginagawa natin, siniseryoso natin. Hindi ko tayo hindi ko alam kung ano, kung nagsiseryoso ba sila dahil sa, ang tawag dito, dahil sa maliit dahil sa individual, dahil sa ano. Yan ang mga motivasyon eh. Pero tayo dito sa PhD, naniniwala, ang mga motivasyon talaga ng pag-ibig para sa community. Kaya sa tinatawag ng mga pinag-ibig. Kaya natin ipagandam dito sa mga senador na ito na nasa likod mo kami. Kaya talaga. Siya, at ay importante naman ang kanyang makikisama sa mga talakay ng sabihin. Kaya ko napanggit lang yung ICU sa panagpili. Pakiusap na yun, yung solusyon na yun, umabot hanggang doon. Anong ibig ko sabihin? Talagang seryoso nilang ginawa na ipakiusap. Kahit nakakulong ang isang tao, makabalik naman sa kahit teleconferencing lang. Sabi, meron naman nakikusap din kay Laila de Lima. Nakakulong din siya doon. At ang nakikusap noon si Senator Kiko at saka si Senator Contiveros. Sa mga pin, sila, nauna nilang nakilala yung kahalagahan ng ganap ng tungkulin ng isang senador kahit sa pamamagitan ng teleconferencing kung yung kanyang physical na presence para hindi talaga magkakaroon ng katuparan dahil nakakulong ka na o marinan ka na sa isang lugar. So, noon sila okay lang. Pwede nila ipakiusap yun. Pwede nila ilaban yun. Pero kung kami na. Baka gano'n na lang ang kanilang pagtutol. At saka hindi na karaniwang pagtutol. Kung kinakailangan mag-work out sila para lang wala ng sa-isa yung namin ginagawa. Ay nakita mo na kung standard ko ganito. At meron pang improvement pinag-ibig. Sinabi lang ako na wala namang kinalaman dito maring pagkataking personal sa mga kasama. Dahil ang pinag-uusapan lang namin kung saan yung pagtatalo ay statement of fact. Yes, wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi dyan, imbes na yung pag-usapan natin ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Personal mo siya. Nare-personal ka. Ngayon ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yun. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Opo. Kung nakahanda na yung binahanda kay Director, kung pwede nating pagawa ngayon. Para sa mga Nakakaya natin. Papanood ba natin? Sige nga po. kung Ito na yung mga adumi. kung pwedeng ipanoorin na natin direct kung okay na yung inihanda ni Pogi. Ayan. Meron ba? Para i-example ay, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, ito, nagtarakan mo na yung plata ito. Example, ayan. Oo. Paulit-ulit Ikaw na magbasa. paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy ko yung Senador Ontiveros sa Catrillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinion. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Sino yung sinasabihan? Senador Alisa Ontiveros po. Pinagpipilitan yung kanilang opinion na opinion ng ipis. Naku, yun ang adumi. Ito palang mahiling mag-adumi. Itong ano na to, Eric Sylvester na to. Sabi ko naman sa'yo, Eric, dapat tumakbo ka ng pagkasenador sa Amerika, di sa Pilipinas eh. Tanging ito, Senador lamang na ito, ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niya. Napakinggan ko po yun eh. Yan ang halimbawa ng Yan ang adumi. Yan ang talagang literal. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot. Sa kanya pa nang galing pala.
Pagkatapos na namin pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. Oh. And hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, Nag-trigger sa kanila yun, sir. ang dami naman mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na ayun, nagpilit, ano? Nagpalitra. Merong nagpalitrato doon sa library yata, puno-puno na libro ng mga yung background niya, puro legal books. O yan, kanya may legal background na ako. Alam mo, Jen, ito mga ganito, hindi na natutulong para linawin ang isang napakasimpleng bagay eh. Hindi ba? Sinabi ko lang na ito po ang makatulong po, iwasan na po natin itong bahagi na ito. Kung tatanggapin po ninyo, ito yung prinsipyo ito na sa batas po ay nangyayari. Hindi ka ganito. Ay, wala na po akong magagawa. Hindi po tayo mag-arayin. Kaya paano tumindig si SP Alan, nung magtas magsalita, meron doon niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi mo naintindihan. Hindi, meron nga sa amin sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan eh. Well, tama. Meron magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Sila pa yung nag-ano eh, pero ano na yan. Pero hindi ako may ibo eh. Iigamuin ka ng General Secretary ng Interpol, mag-meeting nila eh. Pagka, yan, ipatataan ko sa tinatawag ng diffusion mechanism. Hanggang sa magpalabas siya ng red notice. O eh, pagkatapos makikipag-coordinate siya sa mga member countries niya. So yung proseso, Paano siya makikipag-coordinate sa Pilipinas na hindi siya nakikipag-ugnayan doon sa NCB ng PCTC? Lahat yun ito ilito mo kung talagang dumaan ka sa proseso. Paano napunta kay Trillanes yung warrant of arrest? Si Trillanes ba inatasan na magbasa ng Miranda warnings? Kasi babasahin mo yun eh. Senator Bato, ikaw ay merong karapatan na manahimik at sasabihin mo ay gagawin sa lahat ng mga hukuman, lalo na sa hukuman ng ICC. Pwede ka rin mo ganito, pwede ka rin mo ganyan. Pwede siya babasa mo si Trillanes? masakit na ako. Kasi daw po, alam mo yun, sabi, wala naman namin na hindi ka kasi nakain ng mga tiyaro. So, ibig sabihin Hindi naman po kung hindi sila nagbigay ng tiyaro, hindi naman sinasabi doon na pwede nyo nang buhin. At sabi ng Korte Suprema, kinaklarify namin, hindi pa kami makakapagbigay niyan. Kasi pinag-aaralan namin mabuti yung main petition. Kung meron kayong paggalang sa Korte Suprema na kinakailangan nyo naman dapat igalang, eh wala eh. Teka, ano na natin? Huli na natin. Sinangalay ko naman si Pangulong Bongbong. Wala mong order ang gobyerno na huliin si Senator Trillanes. Si Senator Bato. Bakit siya tinutuloy kaya ng NBI at saka ng PNP? Bakit talaga nasasabi ng totoo rito? pinuntahan na namin yung tatlong sakay yung sunod na pa. So, hindi nakita. Ano na eh, patunayan ninyo na ang warrant of arrest ay valido na kinakailangan at ito ay pwedeng i-enforce sa ating bansa. Mukhang kinikilala ko ng DOJ Secretary, sir. Parang buhay na pala ako. Gusto ka, di ko rin na kailangan kumikilala. Pumunta ka sa Russia. I-implement mo, huliin mo si Vladimir Putin, di ba? Hindi ka magkinalo. Kasi nasabi ko, ito, napag-usapan na natin yung mga nakaraan. Si Benjamin Netanyahu pumunta ng Canada. So, nagplano yung Interpol. Pakihuli-huli nyo si Benjamin Netanyahu dahil meron pong warrant of arrest na ICC. Canada is a member of ICC. Sabi ng Canada, may mo. Yung Estrada, yung kay Senator Joe, malamang sa malamang, malapit na rin lumabas yan. Di ba, isasampa na, tinatrabaho na daw eh. Within 2 weeks time, isasampa na rin daw yung mga kababayan sa Bilang Bayan. Etong si Bunuan, nag-mail na rin mo kahapon. Bakit itong si Martin Romualdez? Ang Grandes, kung meron talaga, ilabas yun na. Hindi yung parang pinapakuha nyo eh. Hindi lang naman si hindi lang naman to si Jinggoy, si Bunuan, hindi
sabihin namin siya, ano mo ka naman, mga kusinay. Ayon sa kaming SALN, stockholder siya ng hindi pinangalanan 21 business entities. Ako yung tayo dyan. Hindi pinangalanan, hindi Bisara. Yung nilagay lang sa atas, may problema. Dito hindi pinangalanan, hindi Bisara. May pangalan lahat ng mga business interest nila sa Davao. Ano magkasama ng mga mag-asawa, kailangan nakakaingis ko. Ethics ito. Iba't ibang residential, commercial, at agricultural property. Grabe naman yan. Senator Gets, ang daming residential, commercial, and agriculture. Naman ay tinalaga ng nagkakahalagang 114.7 million. Karamihan sa kanyang personal properties ay shares at mga sasakyan. In total, nasa 517 million ito. Pero may liabilities siyang nasa 200 million. All of the SALN. Ayun ang mga kababayan. Yun ang pinakaliit. Tanong ba natin itong piano na to? Itong kay Senator Duterte Margoleta. Mamaya na siguro, no? Pag-sweldo talaga din si Senator, gagawa ng mga intrigera, yung mga plunder. Pag-ibang plunder yan. Pag-ibang plunder yan. O, ito tayo, dito mo lagay, ito na natin ito, continuation mo tayo dito sa naging kaitubuhan ng ating mga hinihiluin dyan sa third floor at ito sa sarili ko ba natin. Teka lang ha, pasadahan ko lang ito kasi gusto itong dalawa na ito eh. Kung gusto ba talaga kayo, mga pena, kung gusto kayo, magkakayo ha, kung gusto talaga kayo, ito ang mga kababayan, kaya natin si Pagulito sa bayan ng Pilipino, gusto namin na mag-resign. Gusto namin na mag-resign sa Senado, kaso pinipigil lang kami ng taong bayan. Pinipigilan nyo ba sila? Hindi, comment nyo sa uwa kung pinipigilan nyo sila. Hindi ba ganda mo kaalaman? Sino pumipigil sa kanila? O ay mali. Grabe ba? Maganda tayo sa nito. Kaya siguro mo matatatagal sila. Hindi ka tatagal dito sa tingin sa tingin mo wala tayo. Oo. Totoo naman mga walang hiya kayo ba doon? Hindi ko naman kayo lang hiya. 4 months yung binigay yung hearing ng Blue People Movie. Hindi ko magkakaroon ng leadership change. Hindi ba yung mag-uusapan? Eh paano? Ito specific action ito siguro taso ko. Di ba sabi ko panalo? O ito, si Shaldo ko. Kakapin sa Blue People Movie. Nag-swear siya. Even before the incident in Prague, assuming talaga may incident sa Prague, or hindi ko maintindihan kung talaga incident sa Prague, o hindi, di ba? Misipan, hindi namin matama, meron mo tayo embassy doon sa Prague. No? Ang dami-dami mga nangyayari, mga na talagang pinagtatakpan eh. No? Yun ang masama. No? Sabi nila lagi, si Presidente Marcos, during his 20-25 or so na, lagi nila pinagpamalaki yun, siya ang nag-vulgar nito, siya ang nag-vulgar nito. Eh bakit tayo? Anong kakilalat? Di ba? Dito, sabi yung hindi magtanong tayo kay Dina Maturity na tayo tanong talaga kung sino. Ano pa naman ito sa YT channel nitong si Shakib Galbot dito na amateur pundit with TV Galbot. Mag-subscribe mo kayo yan. Isa sa mga hinihiling natin. Malupit yan. The amateur pundit with TV Galbot. Subscribe mo kayo. Absentee senators, no? At sa amin, nagtuloy yung pag-aresto. Yung Senator Jimboy, Senator G, Senator Roel, ilang kanilang official na ng Political Committee. Sa tingin nyo, nagpupush through pa rin ito. At yung inaantay natin